So ngayon mga ma'am and sir is announcement lang po ito. Ayan, sa mga nagtataka po kung bakit wala po si Kuya sa mga nakakaraang vlog po namin. Ayan yung mga ilang vlog na po namin, ilang araw na rin. At ayun, si Kuya po kasi ngayon may pinagdadaanan. Ayan, sa pinaka-best term po is hindi po okay si Kuya. Hindi okay sa mga nakakaraang araw po na to. At kagabi po sa hindi inaasahang pangyayari, sinugod po si Kuya sa ospital. Kasi po, nung mga bandang alas 8 po kagabi, tumawag sa akin si Ate Elma na puntahan ko daw po si Kuya doon sa bahay niya. Kaya lang po, wala po ako nung time po na hindi sa bahay, kaya tinawagan ko po si Nalo. Saka yung time boy na pagtawag mo sa akin na yun, ramdam ko na agad na may iba. Kasi iba yung tono ni Allen. The way na kinakausap ko siya ng normal. Ngayon, pagkatawag niya sa akin, pagkasabi niya puntahan ko si Kuya sa kwarto, sa bahay, tumakbo na agad ako. Tapos sumilip ako. Pagsilip ko, hindi normal. Kumbaga, malalang emergency to. Kasi first time ko nakita si Kuya na ganun. Nakatirik yung mata. Ayun, ando si ate katabi, inaalalayan. Tapos ako, pumunta agad ako kay Kelsey para tawagin. Pinababa ko siya agad. Magmamadali kami bumaba kasi first time kong makitang ganun si Kuya. Talagang naninigas siya. Nakaganon yung kamay niya. Tapos nakatingin lang siya sa taas. Ako, di ko alam gagawin ko kasi first time ko maka-encounter ng ganun. Kahit sa ibang tao, ganun. Mahirap siyang mahirap siyang tawag dito, actionan kasi first time na maka-encounter ng ganun and then nandun pa sa part na yun. So, parang ayaw niya magpagalaw din. Kumbaga, magpapanik ka talaga. Kaya nung time din na yon, habang nasa labas din ako, tinawagan ko rin si Mama. Kasi, syempre, yun agad yung una kong tatawagan din dahil andito si Mama nung time na yon. Kaya, alam ko, pumunta na rin agad si Mama. Ben? Nak. Relax ka lang. Naninigas si Kuya, hirap sa paghinga. Tsaka kahit ba yung... Kumbaga wala siya sa sarili talaga. Nung time na binubuhat namin siya, Matigas pa din. oo, matigas pa din siya. Kung mapapansin yun, basta naka-straight siyang ganun. Kaya binubuhat namin siya kahit sa ulo, sapo-sapo namin. Hanggang sa paglabas ng pinto, hanggang sa sa sasakyan. Inaano nga na, kuya, bubating ka lang namin kuya. Kumbaga, inaalalayan namin siya kasi anytime baka mamaya kung ano mangyari, hindi natin masasabi. Kaya ayun, dinala namin sa ospital. Dito sa sura ko na. Ang kasama naman dun, sila Ate Elma, sila Tita. Kumbaga, ina-assist pa rin, ginaganon-ganon yung kamay kasi nakaganon talaga yung kamay niya. Matigas. Yung tigas na kailangan ma-massage para ma-relax.
nakaramdam siyang hirap sa pag-inom. Yung pamamanhid po kasabay lang ng hirap. Pwede po yung mga nag-hypervent. Pag nag-hypervent po kasi hindi oxygen yung kulang, carbon dioxide. Pero ipapatest po natin blood test. Pwede kasing kulang din siya ng electrolytes. Kaya naman mas. Sir, mag-ECG ko lang kayo na. Nung dumating na ako sa ospital, yun din yung una ko nakita. Si Kuya na paper bag. Parang yun yata yung report ng doktor ng ospital. At saka nung ginawa ko si Kuya talaga nanginginig. Nahihirapan siyang huminga to the point na kailangan nakabag na parang yung ikot lang ng hangin, yung sakto lang. So, ayun, hindi rin po namin alam kasi yung minsan tumatakbo sa isip ni Kuya. Kaya siguro si Ate Elma po yung makakapagsabi dahil si Ate Elma po yung kasama lagi ni Kuya. Tsaka kung ano po pinagdadaanan po talaga ni Kuya. Marami pong nasa isip si Kipin ngayon, kaya hindi siya makikita muna sa mga vlog. Pero gusto namin maging transparent kasi dahil sa inyo kaya kami nandito din. So ngayon hindi pa niya kaya yung tumatakbo sa isip niya. Ang dami. Bago mangyari lahat yun, nag-usap kami. Nun lang din siya nag-share talaga ng buong nasa isip niya. Ang dami. Nagulat ako na nakikita natin siyang masaya araw-araw. Nakikita niyo kami masaya sa vlog. Pero lahat naman ng tao may mga pinagdadaanan, di ba? Kahit sa inyo ayaw niyang magsabi. Kahit sa akin, kahapon ko lang din nalaman lahat ng sa isip niyo. Una, aware naman tayo lahat na siya na yung tumayong head sa pamilya niyo, pamilya natin. Sobrang saya niya na ginagawa yun, pero syempre at the same time sobrang lungkot niya kasi wala si Tito Eddie. Isa yun sa sobrang dinadala niya pa rin hanggang ngayon. Kasi sobrang sakit din mawala ng mahal sa buhay. Napapagod na siya araw-araw. Sabi niya, hindi niya alam kung ano pa yung kaka-excite niya bukas kasi ganun lang yung mangyayari. Paulit-ulit na lang daw ganun, pero hindi siya pwedeng huminto kasi paano daw pag nagsakit kayo, paano si tita, paano yung mga taong papaligid sa kanya. Kaya hindi siya pwede sumuko, pero pagod na siya. Hindi na niya alam kung paano imomotivate yung sarili niya. Kahit simpleng bagay daw naiisip niya na palakihin. Yung mga bagay na sobrang simple, katulad nung sa amin. Akala niyo, hindi kami nagkaaway o hindi kami nagkaaway. Kasi pinipili namin intindihin yung isa't isa, pero meron pala kaming hindi nasasabi. Kasi isa't isa. Kahapon lang sabi niya, nakikita niya daw sa akin
Gusto ko magpakasal kami. Na alam naman daw niya na alam namin yung gusto na namin na hindi pa, pero parang nakikita niya na ganun, pero hindi niya mabigay kasi madami pa siyang kailangan gawin. Naiintindihan ko man, pero hindi ko mapag-alis sarili niya kasi yun yung naiisip niya. Ang simpleng daw na paglilinis ko ng bahay niya, parang naiisip niya na mabigat siya. Love, huwag kang mag-isip ng nahihirapan ako kasi sobrang saya ko pag ako yung nilalapitan mo. Sobrang saya ko din pag ikaw yung nilalapitan ko na kaya kong makita malakas. Sabi mo nga, maging malakas ako. Kailangan mo din maging malakas kasi nandito kami lahat. Iniintay ka lang namin ulit. Natatakot siyang may iiwan. Naisip niya yung mga nangyari dati na yung mga umalis. Masama daw ba siyang tao? Wala siyang mabagsabihan. Ang ginagawa lang naman yung best niya. Isip niya daw na nakaraan makipaghiwalay. Kasi sobrang pressured siya sa nangyayari. Huwag mo isipin na nahihirapan kami sa'yo. Kasi sobrang saya namin kapag masaya ka din. Hindi na kami milyong-milyong tao yung napapasaya mo. Alam namin, hirapan ka na. Okay lang magpahinga. Handa kami sandalan mo lagi. Dito kami, hintayin ka namin ulit sa vlog. So ayun mga ma'am and sir, yun po talaga yung totoong nangyari. Ayun, sana ipagdasal nyo kami, sama nyo kami sa dasal nyo. Pero hindi naman po kami mawala, andito pa rin naman po kami, kaya lang po si kuya po Samahan namin. opo, kumbaga may upload pa rin po kami, pero si kuya po magpapahinga po muna, and kami po muna, and sana po ipagdasalin niyo po siya. Pero huwag po kayo mag-alala, darating po yung time na babalik si kuya, magiging okay, mas masaya, mas maulit. Basta andito lang kami, and ayun. Thank you po mga ma'am and sir.